ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nanalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyong akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang paniniwalaan ninyo si Moises, ako ay paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na may sakit, matatanda na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Patuloy na pinagdududahan si Jesus ng mga Pariseyo
at iba pang mga Hudyo. Pinagdududahan tungkol sa kanyang mga ginagawa at sinasabi. Ginagawa at sinasabi. Ganyan naman ang tao, di ba? Kapag may narinig, duda muna agad. Totoo ba yung sinabi mo? Di ba? Kapag may sinabing ganito, ako'y anak ng Diyos. Lahat, yung mga Pariseo at Hudyo, pinagdududahan. Una, nagdududa sila dahil sa sinasabi ni Jesus. Anong sinasabi niya? Siya'y anak ng Diyos. Duda sila. Hindi sila makapaniwala. Dahil paano siya magiging anak ng Diyos? Siya'y tao. Hello. At hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos. Duda sila sa mga sinasabi ni Jesus. Pangalawa, duda sila sa mga ginagawa ni Jesus. Ano bang ginagawa ni Jesus? Nakapagpapagaling. Totoo ba yan? Totoo ba nakapagpapagaling ka? Duda sila sa kapangyarihan ni Jesus. Galing kay Beelzebul yan. Sino si Beelzebul? Prinsipe ng, Prinsipe ng demonyo. Duda sa sinasabi, duda sa ginagawa. At dahil dyan, hindi nila matanggap na si Jesus ay nagpapatotoo. Hindi nila matanggap na si Jesus ay nagpapatotoo. Ito ang nais ituro sa atin ni Jesus sa araw na ito, ang magpatotoo. Sabihin nyo nga po, magpatotoo. Sa English, witness. To be a witness. Kapag sinabing patotoo, ito ay ang pagbibigay ng katotohanan. Tama? Kaya kapag ikaw ay witness, diba? Sa korte, kapag pinatawag ka at ikaw ay witness, ano dapat ang iyong sinasabi? Totoo. Hindi pwedeng sinungaling. Kaya kapag ikaw ay nagpapatotoo, ang pinapakita mo dapat katotohanan. Para mapatunayan ang katotohanan, kailangan mayroong patunay o pruweba. Tama? Di ba? Sa korte, ang witness, hindi pwedeng basta-basta lang sinasabi, nakita ko ang krimen, siya ang bumaril. Okay, maaring totoo ang iyong sinasabi, pero ano ang iyong patunay? Ano ang iyong pruweba na hindi ka nagsisinungaling at nagsasabi ka ng totoo? Mayroong 4 na binigay si Jesus na patunay na totoo ang kanyang sinasabi. Na totoo siya. 4 ang sinasabi niya. Una, ang patotoo ni Juan Bautista. Lahat ng mga pinangaral ni Juan sa mga tao ay tumutukoy kay Jesus. Si Juan ang tagapaghanda sa pagdating ni Jesus. Kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay nagpapatotoo, dapat may sinasabi sa iyo ang ibang tao. Maliwanag? Kung ikaw ay witness, dapat may nagpapatunay na ikaw ang witness. Ikaw ay nagsasabi ng totoo. Halimbawa, sinasabi mo na ikaw ay nakakita ng krimen. Di ba? Nakita mo yung krimen. Sinasabi mo, siya po yung bumaril. Paano mapapatunayan na nakita mo nga? Kailangan may magsabi ring iba. Opo, nandun siya sa pinangyarihan. May dala-dala pa nga siyang bag. Tatanungin nung judge, anong bag ang dala? Kulay black. Sasabihin naman ng iba, kulay black. Lahat, di ba? May magpapatunay na ikaw ay nagpapatotoo at nagsasabi ng totoo. Si Jesus, totoo. Kasi sinasabi ni Juan Bautista, may nagpapatunay tungkol sa Kanya.
Yan yung una. Yan yung una. Pangalawang para mapatunayan ang iyong patotoo, ang mga nagagawa ni Jesus. Pangalawang patotoo, ang ginagawa ni Jesus. Walang ibang mabisang patunay kundi ang mga nakikitang ginagawa. Kapag walang makita, mahirap patunayan. Tama? Patunayan mo nga na ikaw ang tatay dito sa pamilyang ito. Pakita mo na ikaw ay ama. Patunayan mo nga na ikaw ay teacher. Sige nga, magturo ka. Di ba ganon? Patunayan mo nga na ikaw ay accountant. Sige nga, pakita mo nga. Di ba? Ganon. Kailangan merong ginagawa. Si Jesus, pinatunayan niya ang kanyang sarili dahil siya'y nakapagpapagaling ng mga may sakit. Nakapagpapagaling higit sa isang doktor. Kung yung doktor walang magawa. Naalala nyo yung babaeng 12 taong dinudugo, di ba? Naubos na yung kabuhayan niya. Pero hindi siya napagaling ng kahit na sinong doktor. Pero nung hinawakan lang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya'y gumaling. Hindi pa ba pruweba yon? Na siya'y Diyos? Hindi pa ba pruweba yon na siya'y makapangyarihan? Hindi ba nagpapalaya si Jesus ng masasamang espiritu? Di ba? Kung yung kapitang Romano ang kayang utusan, tao o sundalo, si Jesus kayang utusan? Masamang espiritu. Hindi ba si Jesus nakapagpatawad ng may sakit? Sino yon? Yung paralitiko. Di ba? Napagaling niya. Anong sabi niya? Huwag ka nang magkasala pa. Si Jesus, pinatunayan niya na siya'y totoo dahil sa kanyang ginagawa. Ganon din tayo. Kung ang tao ay totoo, dapat nakikita sa kanyang ginagawa. Ginagawa. Kung totoong nanay ka, kung totoong ina ka, dapat nanay, pang-nanay ang iyong ginagawa. Hello, mga nanay. Kaya hindi ka na dalaga. Isa ka ng ina. No? Nung linggo at nung isa pang linggo, nagbinyag ako. No? Yung mga magulang ng bata, 15 anyos. Ano ba ang 15 anyos? Hindi ba teenager? Pero ngayon, nanay ka na. Ama ka na. So, hindi na pwedeng buhay teenager. Ano nang buhay mo? Magulang ka na. Pero paano magiging magulang ang isang 15 anyos? Diba? Pero ganun Kailangan mong patotohanan yan na ikaw ay ina, na ikaw ay ama. Para maging totoo, kailangan nakikita sa ginagawa. Pangatlo, si Jesus nagbigay ng patotoo sa pamamagitan ng patotoo ng Ama. Sa sinasabi ng Diyos. Kahit na walang nakaririnig sa tinig ng Ama at nakikita ang kanyang anyo, malinaw kay Jesus na ang pinatutungkulan ng Diyos ay walang iba kundi siya mismo. Sadya lang talagang kapag walang pananalig ang isang tao, kahit anong sabihin mo, hindi ito maniniwala. Ito yung pinapakita ni Jesus. Siya'y totoo. Bakit? Kasi lahat ng sinasabi ng Ama, ginagawa niya. Totoo ako na anak ako ng Diyos. Kasi ang ginagawa ko ay makadiyos. Katulad ng Diyos. Ay Diyos. Ganon din tayo. Para mapakita mo na tayo'y totoo, dapat ito'y ayon sa Diyos. Ikaw ay makadiyos.
Ito yung mahirap sa lahat. No? Mahirap ito. Kung sinasabi mong Katoliko ka, dapat ikaw ay makadiyos. Pero paano ka magiging makadiyos? Hindi ka naman nagsisimba. Hello? Hindi ka nakikitang nagsisimba. Kailan lang magsisimba? Kapag may patay. Oh. Kapag birthday. Oh. Kapag Pasko. Oh. Pero pag araw ng linggo ay wala. Nanay lang siya, naglalaba. Oh. Tatay lang siya, nakikipag-inuman. Oh. Paano mo masasabi? Para maging isang patotoo, dapat nakikita sa iyo ang sinasabi at ayon sa Diyos. Ikaw ay makadiyos. At panghuli, pang-apat, pinatotohanan ni Jesus ang kanyang sarili base sa sinasabi ng kasulatan. Kasulatan. Bago pa man mangyari ang lahat, naisulat na at tinukoy na ng kasulatan si Jesus. Sinusunod lamang ni Jesus ang Diyos, ang sinabi ng Diyos, ang sinabi ng kasulatan, ang sinasabi ng mga propeta. At yan ang patunay ni Jesus na siya ay totoo. Kung ikaw ay totoo, dapat ang ginagawa mo ayon sa kasulatan, sa sinasabi ng kasulatan. Kaya nga meron tayong 10 Commandments. Yan man lang masunod natin. Ay, Father, hindi ko kabisado yung buong Bible. Oh, yung 10 Commandments, sundin mo. At makikitang ikaw ay totoong Kristiyano. Para maging totoo at makitang totoo, dapat ayon sa kasulatan. Ito ang kahulugan ng patotoo. Sa wikang Ingles, witness, ang magbigay ng katotohanan at patunayan ito. At dito tayo hinahamon ni Jesus ang magpatotoo. Para maging patotoo, dapat namumuhay sa katotohanan. Kahapon, tinuruan tayo. Ano yung tinuro sa atin? Yes, ang humatol ng matuwid. Di ba? Para makahatol ng matuwid, dapat merong patotoong matuwid. Hello? Di ba? To be a judge, dapat meron kang witness. Paano ka huhusga? Paano ka hahatol kung walang witness? Kung walang patotoo? At ngayon, hinahamon tayo na maging patotoo. Maging patotoo. Araw-araw, hinahamon tayo. Pagmulat ng ating mata, hinahamon tayo na magpatotoo. Ako, pagmulat ng mata ko, hinahamon ako maging pare. Araw-araw. Alam nyo, pag hindi ako abito, pag hindi ako pangpare, sabihin, ay, si Father parang hindi Father. Para lang siyang binata. Bakit? Binata naman talaga ang pare, di ba? Gusto nyo ba may asawa? Binata naman talaga, di ba? Pero, higit sa pisikal, ang pagiging o ang pagpapatotoo. Dahil ang pagpapatotoo, dapat nakikita sa sinasabi ng ibang tao. Dapat nakikita sa aking ginagawa. Dapat sa sinasabi ng Diyos, sa sinasabi ng kasulatan ayon sa pagiging pare. Mukha nga akong pare dahil nakaabito, pero hindi naman ako namumuhay bilang pare. Diba? O ganun din ang pagiging ina. Ang pagiging ina, hindi lang pagkakaroon ng anak. Isa itong buhay na dapat pinatototohanan. Paggising sa mata, ay paggising sa umaga, pagdilat ng mata, ikaw ay nanay. Kaya magluto ka na ng hapon, ay ng agahan. Ha? Huwag makipagchismisan. Oh? Pag sinasabi mo ikaw ay Katoliko, dapat makita sa iyo. Patotohanan mong sinasabi ng kasulatan, magsimba man lang. Araw-araw, hinahamon tayo na magpatotoo. Mga kapatid, ang pagpapatotoo ay pamumuhay sa katotohanan. Kung ang pamumuhay ay puno ng kasinungalingan,
mauuwi ang lahat sa pagkaligaw. Amen? Amen.